Welcome to Heart Secrets. Magandang araw po, Miss Heart. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aling Amanda. 55 anyos na po ako at isang retiradong guro dito sa probinsya namin. Biyuda na rin po ako, kaya ang buong mundo ko ay umiikot lang sa kaisa-isang anak ko na si Jelay. Simula nang mawala ang asawa ko, ginawa ko na ang lahat para maitaguyod ang anak ko. Hindi naging madali ang buhay, pero tiniis ko ang lahat dahil gusto kong magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Siyempre po, bilang isang magulang, yun talaga ang kugustuhan namin para sa aming mga anak. Alam ko na ang mga magulang na nakikinig ng kwento ko ay ang sasang-ayon sa akin. Noong nakapagtapos siya ng kolehiyo at nakahanap ng trabaho sa Maynila, pakiramdam ko ay natupad ko na ang pangarap ko bilang isang ina. Mas lalo pa akong natuwa nang ipakilala niya sa akin ang nobyo niyang si Aaron. Tahimik lang ang binata. Magalang magsalita at marunong gumalang sa matatanda. Kaya nang magdesisyon silang magpakasal, hindi na ako tumutol. Ang nasa isip ko noon, maswerte ang anak ko dahil nakatagpo siya ng lalaking responsable. Sa unang mga buwan ng pagsasama nila, halos araw-araw kong nakakatanggap ng tawag mula kay Jelay. Ma, kumain ka na ba? Masaya niyang tanong sa kabilang linya. Oo naman, ikaw. Huwag kang magpapalipas ng oras sa pagkain ha. Wala ako dyan para magpaalala sa iyo. Sobrang workaholic mo pa naman, nakakalimutan mong kumain. Huwag kang mag-alala ma. Si Aaron pa nga ang laging nagpapaalala sa akin. Natatawa niyang sagot. Kapag naririnig kong masaya ang boses ng anak ko, panatag din ang puso ko. Yun lang naman ang gusto ko, Miss Heart. Ang mapanatag dahil alam ko na nasa mabuting mga kamay ang anak ko. Pero habang tumatagal, napansin kong nag-iba ang lahat. Unti-unting dumalang ang mga tawag niya. Kapag ako ang tumatawag, madalas ay hindi niya sinasagot. Kapag sumagot man, parang wala na ang dating sigla sa boses niya. Madalas ay parang iritable pa nga. Bilang isang ina, alam kong may mabigat siyang dinadala kahit hindi niya sabihin. Nararamdaman ko yon. Siguro, ganun talaga kapag may maternal instinct. Isang Sabado, naisipan kong bumiyahe papuntang Maynila para bisitahin silang mag-asawa. Nagluto pa nga ako ng paborito niyang pagkain bago umalis. Pagdating ko sa apartment nila, si Aaron ang nagbukas ng pinto. Ma, kayo pala. Hali po, pasok kayo. Nakangiti niyang bate habang inaabot ang dala kong mga supot. Bumisita ako, baka kasi namimiss niyo na ang luto ko. Nakangiti ko ring sagot. Naku, oo naman po. Lalo na po ang diningding ninyo. Sigurado pong matutuwa si Jelay. Pagpasok ko sa loob, nakita kong tahimik na nakaupo ang anak ko sa sofa habang nakatitig lang sa cellphone. Anak, nag-angat siya ng tingin at pilit na ngumiti. Ma, hindi mo sinabi na pupunta ka. Surprise sana eh, pero mukhang hindi ka naman masaya. Umiling siya. Hindi naman po, pagod lang po talaga. Hindi ko na muna siya kinulit at sa halip ay tinulungan ko na lang si Aaron. Habang naghahanda kami ng pagkain, napansin kong si Aaron ang halos gumagawa ng lahat. Siya ang nagsasaing, naghahain at nagliligpit ng mesa. Napatingin ako kay Jelay. Anak, tulungan mo naman ang asawa mo. Hindi man lang siya tumayo. Mamaya na ma, tinatapos ko lang itong pinapanood ko na reels. Napansin kong saglit na napabuntong hininga si Aaron bago ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Hayaan niyo na po ma, kaya ko naman po. Hindi ako nagsalita. Ayokong magkaroon ng tensyon sa unang araw ng pagbisita ko. Kinagabihan, habang nagpapahinga ako sa maliit nilang sala, narinig kong may mahina silang pinag-uusapan sa kusina. Hindi ko sinasadyang marinig yon, Miss Heart. Aaron, bakit mo ginalaw ang laptop ko? Iritableng tanong ni Jelay. Hindi ko ginalaw. Hahanapin ko lang sana ang charger kasi lowbat na rin ang laptop ko. Hindi ka ba marunong magpaalam? Pasensya ka na, hindi ko naman binuksan ang files mo. Lahat na lang kailangan kong sabihin sa'yo.
Ang simple-simpleng bagay, hindi mo pa magawa ng tama. Pasensya na nga, hindi na mauulit. Sana nga, kasi nakakapagod na rin minsan. Miss Hart, hindi ko akalaing may ganong kagaspangan pala ng ugali ang anak ko. Hindi na ako lumabas at hindi na ako nakailam gaya nung una. Pero simula nung gabing yon, hindi na ako mapakali. Kinabukasan, nadatnan kong mag-isang umiinom ng kape si Aaron sa balkonahe. Lumapit ako at naupo sa tapat niya. Aaron, pwede ba kitang tanungin? Tumango siya. May problema ba kayo ni Jelay? Sandali siyang natahimik bago ngumiti ng pilit. Normal lang naman po ang hindi pagkakaintindihan sa mag-asawa. Pero mukhang ikaw lang ang laging humihingi ng pasensya. Napayuko siya. Ayoko lang pong lumaki ang away. Kapag napapagod si Jelay sa trabaho, mas gusto kong ako na lang ang umiintindi. Napansin kong halatang kulang siya sa tulog. Maitim ang ilalim ng mga mata niya at ilang ulit siyang napabuntong hininga. Ikaw naman, kamusta ka? Mukhang ikaw ang mas napapagod dito sa bahay. Mula nung dumating ako, hindi ko pa nakikitang tumulong sa gawain ng anak ko. Ngumiti siya pero halatang pilit. Sa totoo lang po, hirap na rin akong makatulog nitong mga nakaraang buwan. Minsan kahit nasa opisina ako, hindi na rin ako makapag-concentrate. Ang dami ko pong iniisip. Pakiramdam ko kahit anong gawin ko, may kulang pa rin. Parang lahat po ng ginagawa ko, mali para kay Jelay. Naalala ko ang mga naging estudyante kong dumaan sa matinding stress. Ganyan din ang mga sinasabi nila noon bago tuluyang mawalan ng gana sa lahat. Aaron, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kapag mabigat ang nararamdaman mo, magpahinga ka rin. Magsabi ka rin ng nararamdaman mo kay Jelay. Kahit ano pa ang maging problema ninyo, asawa mo pa rin siya. At responsibilidad niyang pakinggan ka. Pagkatapos kong makauwi ng probinsya, ilang araw akong hindi mapalagay. Kahit anong pilit kong ilihis ang isip ko, paulit-ulit kong naaalala ang nakita ko sa bahay ni na Jelay at Aaron. Bilang isang ina, Miss Hart, sanay akong basahin ang kilos at ekspresyon ng anak ko. Kahit sabihin pa niyang pagod lang siya sa trabaho, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit parang unti-unti siyang nawawala sa dating masayahing ugali niya. Napapansin ko ring iba ang kilos ni Aaron. Mabait pa rin siya at magalang, pero halatang may mabigat din siyang dinadala. Madalas ko pang sisihin ang sarili ko. Iniisip ko kung dapat ba akong makialam o hayaan na lang silang ayusin ang problema nilang mag-asawa. Ayokong maging biyanang pakialamera. Isang gabi, habang nag-iisa lang ako sa sala at nanunood ng balita, biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero, kaya akala ko ay wrong send lang. Hindi ko sana sasagutin, pero makalipas ang ilang minuto ay muli itong nag-text. Good evening po. Pasensya na kung istorbo. Pwede po ba kayong makausap kahit ngayong gabi lang? Napakunot ang noo ko. Ilang segundo kong tinitigan ang mensahe bago ako nag-reply. Sino ito? Agad naman siyang sumagot. Pasensya na po. Random lang talaga ang pagkakatext ko sa numero ninyo. Hindi ko lang talaga alam kung sino ang pwede kong makausap. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may kung anong bigat sa mensahe niya na parang humihingi talaga ng tulong. Bilang dating guro, marami na akong nakilalang kabataang walang mapagsabihan ng problema. Kaya kahit nag-aalinlangan ako, ay sumagot pa rin ako. Ano bang pinagdadaanan mo? Hindi agad siya nag-reply. Akala ko ay hindi na siya sasagot, pero pagkalipas ng ilang minuto ay dumating ang isang mahabang mensahe. Pakiramdam ko po kasi, kahit anong gawin ko, mali pa rin ang tingin sa akin ng lahat. Kapag nagsasalita ako, may nasasabi akong mali. Kapag tumatahimik naman ako, sasabihin nilang wala akong pakialam. Nakakapagod na pong magpanggap na okay lang ako. Habang pinabasa ko yon, hindi ko maiwasang maalala ang sinabi ni Aaron noong magkausap kami sa balkonahe. Pareho silang tila pagod na pagod sa buhay.
pareho silang nawawala ng kumpiyansa sa sarili. Pero agad kong itinaboy ang isipin na yon. Napakaraming taong may parehong pinagdaraanan. Hindi ibig sabihin ay may koneksyon sila sa isa't isa. Nag-reply ako. Hindi kita kilala, pero gusto kong malaman mo na normal lang mapagod. Ang hindi normal ay ang sarilinin mo ang lahat. Minsan kailangan din nating magsabi ng nararamdaman bago pa tayo tuluyang maubos. Tao lang tayo, kaya sana huwag kang masyadong maging malupit sa sarili mo. Salamat po. Ang tagal ko nang gustong marinig ng mga salitang yan. Sa totoo lang, wala na akong mapagsabihan. Ayoko ring mag-alala ang pamilya ko. Doon nagsimula, Miss Hart, ang halos gabi-gabi naming pag-uusap. Hindi namin tinanong ang tunay na pangalan ng isa't isa. Nagpakilala lang ako bilang Ami, habang ang gamit naman niyang pangalan ay Ken. Pareho kaming nagkasundo na hanggang alias lang muna ang gagamitin namin. Dahil mas komportable raw kaming magkwentuhan nang walang nakakakilala sa amin. Madalas siyang magsabi ng mga hinaing niya sa akin. Pero hindi niya tinutumbok kung sino ba talaga ang mga taong yon sa kwento niya. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Umabot kami sa punto na hindi na lang basta-basta pakikipagkwentuhan sa mga problema ang nagiging usapan namin. Mas lumalim pa ang aming relasyon. At kahit hindi ko alam ang tunay niyang edad, aaminin ko, Miss Hart, na nahulog ang loob ko sa kanya. Huwag mo kong iiwan, ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko kapag nawala ka pa. Baka tuluyan na akong bumigay. Ano ka ba naman, Ken? Huwag mong sabihin yan. Darating din ang araw na maiintindihan ka ng pamilya mo kung sasabihin mo lang sa kanila ang totoo. Basta, Ami, huwag mo kong iiwan. Ikaw lang ang meron ako. Ikaw lang ang dahilan kaya mas pinipili ko pang mabuhay ngayon. Bigla akong napabuntong hininga. Alam kong hindi simpleng pagod lang ang nararamdaman ng taong yon. Posibleng matagal na siyang nagdadala ng emosyonal na bigat na hindi niya mailabas. Kaya sinubukan ko pang palakasin ang loob niya. Ken, kung napapansin mong naapektuhan na ang isip at katawan mo, huwag mong baliwalain. Humanap ka ng taong mapagkakatiwalaan mo. Hindi ka hinaan ang humingi ng tulong kapag hindi mo na kayang buhatin mag-isa ang problema. Pero ikaw lang naman ang taong nakikinig sa akin. Alam mo minsan, mas mabuti pang lumayo. Subukan mong umalis muna sa inyo. Maghanap ka ng trabaho sa ibang lugar. Yung bago ang environment mo para ma-refresh ang utak mo. Habang tumatagal ang palitan namin ng mensahe ni Ken, mas lalo kong nararamdaman na mabigat talaga ang dinadala niya. At mas lalo rin namang lumalim ang pagkakaintindihan naming dalawa. Hindi siya yung klase ng taong puro reklamo lang. Kapag nagkukwento siya, ramdam kong matagal niyang kinikimkim ang lahat. Minsan pa nga, aabutin kami ng madaling araw sa pagpapalitan ng mensahe dahil hindi raw siya makatulog. At sa mga panahong yon, masaya ako na nakakatulong para mapagaan ang loob niya. Masaya ako na sa akin siya dumidepende. Sa tagal ko na rin kasing naging byuda at mula nung nag-asawa ang anak ko, pakiramdam ko ay wala ng taong may kailangan sa akin. Siguro, Miss Hart, ganun talaga. Habang bata pa tayo at maraming responsibilidad, panay ang reklamo natin. Pero kapag tumatanda na tayo at napapansin nating hindi na tayo kailangan ng mga tao sa paligid, lalong-lalo na ng mga mahal natin sa buhay, ay hindi natin aakalaing hahanap-hanapin pala natin yung pakiramdam na kailangan din tayo. At yun po ang naibigay sa akin ng ka-textmate ko. Ang weird po siguro para sa inyo dahil ang tanda-tanda ko na para sa ganito. Pero tadhana na ang mismong gumawa ng paraan para makapag-usap kami. At sa tingin ko ay sadya itong ginawa ng Diyos para paglapitin kaming dalawa. Mas lalo pang naging personal ang mga kwentuhan namin. Ipinagtapat ko sa kanya ang tunay kong edad at ang katotohanang isa na akong balo. Siya rin naman ay nagkwento ng ilang bahagi ng buhay niya pero hindi pa rin ganoon kadetalyado. Hindi naman ako naging mapilit, Miss Hart,
Dahil alam ko na ang mga taong may ganong pinagdadaanan ay mahirap talagang magtiwala. Ilang araw pa ang lumipas. Naging bahagi na ng gabi ko ang pakikipagpalitan ng mensahe kay Ken. Hanggang sa isang Sabado ng gabi, bigla siyang nag-text sa akin. Ami, may hihilingin sana ako. Ano yun? Reply ko sa kanya. Ilang segundo ang lumipas bago dumating ang mensahe niyang nagpatigil sa akin. Pwede ba kitang makita ng personal? Gusto kitang pasalamatan. Pakiramdam ko kasi, kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong mawalan ng pag-asang mabuhay. Kung papayag ka sana, gusto kitang ayain na mag-date. Napaisip ako. Hindi ko ugali ang makipagkita sa taong hindi ko kilala. Pero sa ilang buwang magkausap kami, wala naman siyang ipinakitang masamang intensyon. At isa pa, aaminin kong may kaunting kilig din akong nararamdaman sa puso. Ang totoo po kasi niyan ay sa text din kami nagkakilala ng mister ko noon. Kaya matapos ang mahabang pag-iisip, sumagot ako. Sige, sa susunod na Sabado, napagdesisyonan namin na mag-meet halfway para hindi gaanong malayo sa akin at hindi rin gaanong malayo sa kanya. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagpayag kong makipagkita ay magiging simula ng pinakamasakit na revelasyong haharapin ko bilang isang ina. Dumating ang araw ng napagkasunduan naming pagkikita. Maaga akong nakarating sa maliit na coffee shop sa plaza. Kabado ako dahil unang beses kong makikipagkita sa isang taong ilang buwan ko nang nakakausap pero ni mukha ay hindi ko pa nakikita. Habang hinihintay ko siya, tumunog ang cellphone ko. Ami, nandito na ako. Nakaasul akong polo. Ikaw ba? Napatingin ako sa paligid. Maya-maya, may isang lalaking pumasok sa pinto. Nang magtama ang mga mata namin, pareho kaming natigilan. Ma? Halos pabulong na sabi niya. Parang huminto ang mundo ko. Aaron, ikaw si... Kayo po si Ami? Galing sa pangalan niyong Amanda kaya Ami? Tanong niya habang sinusubukang pagtagni-tagniin ang lahat. Nanlaki ang mga mata naming dalawa. Hindi ako makapaniwalang ang lalaking ilang buwang humihingi ng payo sa akin ay ang sarili kong manugang. Ang lalaking muling nagpakilig sa akin ay ang asawa ng nag-iisa kong anak. Siya rin naman ay halatang hindi inaasahang ako ang kausap niyang si Ami. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Ikaw pala yun? Aaron, ano bang ginagawa mo? Niloloko mo ba ang anak ko? Sunod-sunod kong tanong habang hindi ko na maitago ang galit ko. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Ma, pakinggan niyo muna ako. Ano pa ang pakikinggan ko? Akala ko mabait ka. Akala ko mahal mo ang anak ko. Tapos ngayon, malalaman kong naghahanap ka ng ibang kausap at gusto mo pang makipag-date. Sinabi ko na sa iyo ang edad ko pero nagpatuloy ka pa rin. Kayo rin naman ho. Alam niyo namang mas bata ako sa iyo pero tumuloy pa rin kayo. Hindi yun ang issue rito. Ang sabi mo mas bata ka lang sa akin pero hindi mo sinabing kaedad mo pala ang anak ko. Umamin ka nga. Siguro sinadya mong mag-text sa number ko. Siguro alam mong ako yun at gusto mo kaming pagsabayin ng anak ko. Nakakadiri ka. Pinaghampas ko sa kanya ang suot kong bag. Wala na akong pakialam kung pinagtitinginan kami sa loob ng cafe. Galit na galit ako sa kanya at sobra akong nasaktan para sa anak ko. Hindi po totoo yan. Makinig po muna kayo sa akin. Kaya nga po gusto ko kayong makita. Dahil kayo lang ang alam kong makikinig sa akin. Si Ami lang ang totoong nakikinig sa akin. Tigilan mo nga ako. Ano pa ako para maniwala sa'yo? Baka ginagawa mo lang ang lahat ng kwento mo para makuha mo ang simpatsya ko. Noon ko lang napansin, Miss Hart, ang itsura niya. Mas payat siya kaysa noong huli kaming nagkita. Maitim lalo ang ilalim ng mga mata niya at halatang matagal nang kulang sa tulog. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang cellphone niya. Ma,
Hindi ko po niloloko si Jelay. Aaminin ko na naghanap ako ng ibang taong makakausap. At sa hindi ko inaasahan, nahulog ang loob ko sa inyo. Pero ma, sa text lang naman yun. Pero si Jelay po, matagal na akong niloloko. Heto ang cellphone ko. Tingnan ninyo. Napahawak ako sa dibdib ko. Napakaraming litrato at videos ni Jelay na may kasamang ibang lalaki. Hindi ko na lang po sasabihin ang lahat ng detalye, pero ang ilan po doon ay hindi talaga kaaya-aya sa mata. Lalo na sa akin bilang isang ina niya. Miss Hart, doon ko unang naramdaman na hindi pala sapat ang isang panig lang ng kwento para malaman ang buong katotohanan. Minsan, ang taong akala nating may kasalanan ay siya palang tahimik na nagkikimkim ng lahat ng sakit. Nang malaman ko ang buong katotohanan, pakiramdam ko ay napakasama kong ina. Paano lumaki ng ganito ang pinakamamahal kong anak? Miss Hart, hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya po ako sumulat sa inyo, ay gusto ko po sanang manghingi ng advice dahil narinig ko po sa iba ninyong video na binibigyan ninyo ng payo ang iba ninyong letter senders. Gusto ko pong kausapin at pagharapin ang anak ko at manugang. Pero paano ko magagawa yon kung nakapagpalagayan kami ng loob ng kanyang asawa? Paano kung biglang sabihin nyo ni Aaron sa harap niya? Dahil sa nakikita ko po, ay talagang napaka-unstable na ng mental health ng manugang ko. Pero hindi ko rin naman po siya kayang pabayaan dahil alam kong anak ko ang may kasalanan ng lahat. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo, Miss Hart. At hihintayin ko po na maiere itong kwento ko. Lubos na nagpapasalamat, Aling Amanda.